Clear. Thank you, Lord. Sige po, ano na tayo? Sa susunod na keys to blessing, alam nyo, ang ganda nitong pag-usapan. Pag-aralan natin to, no? Yung associating with wise persons, yun yung susi. Dapat ang mga kasama natin, yung mga taong may karunungan, syempre. At syempre, iiwasan mo yung mga taong hangal. Associating with fools. May mga tao kasing ganyan. Dalawa lang naman, di ba? It's either you are wise or you're fool. So may mga tao po na dapat nating samahan, dapat din nating iwasan. Sister Lola, pakibasa po yung Psalm chapter 1, verse 1 to 6. Sister Michelle, Proverbs 13, verse 20. Sister Cheng, pakibasa po yung Proverbs 28, verse 19. Sister Nobi, Proverbs 11, verse 14. Sister Noemi, Hebrews 10, 24 to 25. Tita Ami, pakibasa po ang Proverbs 27:17. Ayan, thank you Lord. Sige, unahin muna natin yung Psalm chapter 1. Ito yung susi, no? Opening chapter. Psalms chapter 1, Psalm verse chapter 1. Sino pong reader 1 to 6. natin? Ako po, Pastor. Hello, naririnig po ako? Yes. Okay. Psalms 1, verse Opo, 1 to 6. Ayan, sabi po dito, pinagpala ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa maling halimbawa ng mga makasalanan at hindi nakikisama sa mga taong mapangutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral mula sa Panginoon at kanyang pinagbubulay-bulayan ang mga ito araw at gabi. Siya'y katulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ng mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang gagawin niya. Ngunit iba ang taong masama. Sila'y tulad ng ipa na tinatangay ng hangin. Sa araw ng paghatol, sila'y maparurusahan at ihihiwalay sa matutuwid, sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang matutuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Amen. Salamat sis, napakalinaw po ng salita ng Diyos. Aming Ama sa langit, salamat po sa pagbasa ng salita, mangusap ka sa amin, paano kami mamumuhay at piliin din ang aming mga makakasama. Pang kami ay pagpalain sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa binasa po ng ating kapatid, napakalinaw po, no? Na kung sino po yung mga sinasamahan natin will also affect or determine our future. So, tingnan po natin yung mga influence natin sa ating buhay. Sila ba'y blessing? Sila ba'y nagiging burden sa atin? Sila ba'y magiging pagpapala o nagiging sumpa dahil sa ating pagsama sa kanila, no? Isa po sa mga principle ng Bible is yung association. Choosing our association. Sino po yung ating sinasamahan? Napakahalaga niyan sapagkat kung sino ang ating sinasamahan, somehow, na-impluwensyahan tayo. Dito po sa Psalm chapter 1, di ba? Napakalinaw po nung contrast kung sino yung dapat nating samahan. Yung isa masama, yung isa ay mabuti na nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At syempre, ang ending ng mataong masama, kapahamakan. Pero ang destinasyon ng taong mabuti, ang kasiyahan ay sumunod sa kautusan ni Yahweh, ay parang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa yung dahon, namumunga sa takdang panahon, ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Verse 3, Psalm chapter 1. So, tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, napakahalaga kung sino yung ating mga taong sinasamahan. Hindi naman po ibig sabihin lahat ng tao na masama ay itatakwil na natin. Pero po, wag po nating hayaan na ma-influence po tayo hanggang sa ating inner circle. Kaya nga po sa leadership, napakahalaga po ng integrity. Napakahalaga ng puso, isipan na malinis. Napakahalaga na iisa ang ating pananampalataya, iisa ang ating layunin.
lahat tayo ay open sa accountability. Yan ay kailangan po, no? Upang tayo ay maging karapat-dapat sa pagtawag ng Diyos. So in Psalm chapter 1, napakalinaw po ang principle ng Diyos. May blessing kapag pinipili po natin yung mga taong may karunungan. So we must walk with the wise, avoid the counsel of fools. So syempre, ulitin natin, merong sinabi, no? Sa verse 1, ang ganda. Ang linaw po nung sinasabi. Yung tatlo yan eh. Nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa Tagalog yan. Pero alam nyo, sa King James Version, ito ha, sabi rito, walketh not in the counsel of the ungodly. Walk, yung isa, nor standeth in the way of sinners. Tumatayong kasama. At yung panghuli, sitteth in the seat of the scornful. So you do not walk with them, do not sit with them, do not stand with them. Anong sinasabi ng Bible? Gusto ng salita ng Panginoon na talagang we have nothing to do in our association with those evil people, those wickedness, the sinful habits ng mga tao na yun. Hindi tayo dapat nakaupo, nagtatawanan pa nga. Napakahalaga po ng association. No, yan po ay isang susi para maranasan po natin ang pagpapala ng ating Diyos. So sa atin pong mga leaders, we must surround ourselves with people who are wise, people who live God's word, people who honor God in their life, inside and out, no? Hindi lamang sa simbahan, kundi talagang makikita natin na itong kapatid ko na to talagang sumusunod sa Diyos. Hindi siya nagko-compromise, hindi siya nagtatago, hindi mapagkunwari. Proverbs 13 verse 20. Sige po. Ayan, sabi dito, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ayan. Nako, hindi ka lang magiging mangmang. Ano mangyayari sa'yo, Sister Michelle? Masusuong ka sa gulo. Nako, ano ka dyan? So, yun napakalino po, no? Yung power ng influence ng mga tao, association. Kapag lagi mong kasama, sabi sa ang salita ng Diyos, kapag lagi mong kasama isang taong marunong, magiging marunong ka rin. Ngunit kung ang hangal ang lagi mong kasama, mapapahamak ka, madadamay ka. Alam niyo po, iwasan natin. Huwag na nating hayaan na maapektuhan pa tayo. May mga tao na dapat tayong samahan, may mga tao na dapat tayong iwasan. No? So, ang ating Panginoon Jesucristo is a living example na hindi lahat ng mga tao ay inahayaan niya sa kanyang inner circle. May boundaries. Naalala niyo po yung teachings natin sa boundaries. Hindi ka naman magsiset ng wall, hindi naman pader ang itinatatayo mo eh. Yung healthy boundaries, parang gate yan. Hindi lahat papapasukin mo sa buhay mo. Kasi may mga tao na pag pinapasok mo sa bahay mo, wala kang gate, bukas lagi pintuan mo, manggugulo. Pwede niya pang sunugin yung bahay mo, tama? Kung ang bahay natin, iniingatan natin, lalo na yung buhay natin. Hindi mo alam, mapapahamak ka sa ginagawa niya. Dahil lagi mo siyang kasama. Hindi, kaibigan ko siya eh. Tandaan mo mga kapatid, ang tunay na kaibigan mo, kung talagang galing sa Diyos yan, ilalapit ka sa Diyos. Pero kung ang kaibigan mo, inilalayo ka sa Diyos, bad company corrupts good character. Mag-isip ka, sino ba ang pipiliin mong malugod? Yung kaibigan mo, ang Diyos. Kaya dapat napakahalaga po sa atin, ang association natin. Meron pa ba tayong mga ungodly friendship? Meron pa ba tayong mga unhealthy relationship na talagang inilalayo tayo sa Diyos? Kapatid, maigi nang wala kang sa 100 kaibigan mo, mawala. Basta meron kang isang totoong kaibigan. Di ba? Na totoo na kay Lord. Baka na mabawasan yung mga kaibigan mo na sinasabi mong kaibigan. Pero ang totoo, dadaling ka sa kapahamakan. Ano po ang blessing kapag meron po tayong mga sinasamahan natin, no? Yung mga tao na talagang may karunungan at ano yung sumpa
sa mga taong hangal kapag sinabahan mo. Proverbs 28 verse 19, pakibasa po. Nako. Sa English po, no, sabi sa Amplified Bible, he who cultivates his land will have plenty of bread. But he who follows worthless people and frivolous pursuits will have plenty of poverty. O connected din ito sa mga blessing. Sa mga taong tamad, sa mga taong hindi marunong mag-honor sa Diyos through hard work, magugutom. At kapag sinamahan mo yung mga tao na yon, mauubos ka. So, ibig sabihin, napakahalaga rin po, no, yung that we must, we must evaluate our friendship. Teka, ito bang sinasamahan ko, talagang naniniwalang may Diyos? At di lang siya naniniwalang may Diyos, talagang may hard work, masipag din. Hindi naman pwedeng kasi may faith pero walang action. Napakahalaga din po nun, mga kapatid. For us to live a blessed life, kailangan yung mindset, yung buhay, yung lifestyle ng tao sinasamahan natin ay talagang nagtatanim, kumikilos. Hindi lang umaasa sa kung ano yung kanyang iniisip or blind faith. Kumikilos, nagtatanim, gumagawa. So ano pong mga blessing kapag sumama tayo sa mga taong may karunungan? Ayan, makikita natin yan. Proverbs 11:14, pakibasa po. Amen. Daming Bible. Sabi po dito, 11:14, for lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. Amen. May victory kapag merong maraming advisor, counselor. So yung mga taong may karunungan, they give counsel. So you gain godly counsel. So makikita nyo po kung marunong yung tao. Nasasamahan nyo. Itong tao na ba ito, nagbibigay sa akin ng godly counsel. Nagtatagumpay ba ako sa mga ina-advise niya sa akin? So yun yung dapat natin pakinggan. Yun yung dapat nating samahan. Mamaya, ang mga tao naman na dapat nating iwasan, no, mga kapatid. So dapat natin samahan yung nagbibigay sa atin ng godly counsel. Para at least maiwasan po natin magkamali, madapa sa ating buhay. Sige. Hebrews 10:24-25. Thank you, Lord. Hebrews 10:24-25. Sabi dito, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Amen. Thank you, Lord, Sis Noemi. So, ito bang mga pinapakinggan ko, mga sinasamahan ko, ini-encourage ba ako nitong gumawa ng mabuti? Pag hindi ka niya encourage na gumawa ng mabuti, kapatid, nako, mag-isip ka na. Ginigising niya ba yung damdamin ko? Ini-encourage niya ba ako na mas lalong magmahal sa kapwa? Yan yun eh. In-encourage niya ba ako magpatuloy sa paglilingkod ko? Kapag may mga naririnig kang boses na kabaliktaran yan, hindi galing kay Lord yung kapatid. Minsan nagkakamali tayo, pinapakinggan natin. Tinatanggap natin. Ayan, apektado na tayo. Hindi yun karunungan galing sa Diyos. Ang mga taong may karunungan galing sa Diyos, mga pinili ng Panginoon, inigising nila yung damdamin ng bawat isa na lalong magmahal. Lalong gawin ng mabuti. Huwag sumuko. Pakinggan natin yung boses na naririnig natin. Kay Lord ba to? Lumalago tayo. Kapag tayo ay may mga kasamang malalago din sa pananampalataya. Lumalakas tayo kapag pinapalakas tayo ng mga kapatiran. Encourage one another.
So yan po yung mga may karunungan na galing sa Diyos. Proverbs 27:17. 27:17 po, Pastor. Opo, Tita Ani. Yan. Yan. Kawikaan 27, verse 17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal, at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo yung bakal, di ba hinahasa yan? Kailangan bakal din. Iron sharpens iron. Para ano pong kailangan gawin, Tita Ami? Alam niyo po yan. Para tumalas. Hahasain. Nagdidikitan po no? Yung kutsilyo. Mainit po ba yon? Umiinit po ba? Umiinit. Oo, may friction yan. Kumikislap yan. Tama po? Pag hinahasa kumikislap pa nga So, yung word na friction, sa hindi ko makalimutan talagang merong init. Magbabanggaan talaga ng mga ideas. Yung tunay na kaibigan, yung tunay na may karunungan, hindi ka bobolahin sa mga mali mong gawa. Sasabihin niya sa iyong kamalian mo para tumuwid ka. Kaya alam niyo po, napakahalaga na may mga tao tayo na naririnig natin, ano bang kailangan ko pong baguhin? Saan po ako nagkulang? Yun doon tayo na-form yung ating karakter, doon tayo tumatalas. Doon tayo nababago. Pero pag ang mga kasama natin, parang kahit gumagawa tayo ng masama, okay lang, hindi yun ang dapat mong samahan. Hindi yun karunungan galing sa Diyos. Hindi ka lalago, hindi ka mababago. Pakinggan po natin ang taong may karunungan. Sasabihin niya sa iyo yung totoo para mabago ka. Pakibasa yung Job, Sister Cheng, Job 12, verse 12. Ganda rito. Job 12, verse 12. Ano ibig sabihin yan, sis? Madali lang maintindihan yan. Matatanda. Oo. Oo. Kapag nabuhay ka rito, tama, sis. Pag sa buhay mo, di ba, nabuhay ka, marami kang experience. Ano yan marami kang aral sa buhay, di ba? Marami ka na ring mga kamalian sa decision mo. May mga tama ka ring nagawa. So, yung mga umayos ang buhay sa mga kamalian nila, ito yung mga tao na we can also learn from them. Tawag nga dyan, di ba? Learn from experience. Meron din tayong matututunan, pero syempre higit sa lahat, ang wisdom na manggagaling sa salita ng Diyos ay higit sa experience ng mga taong nagkamali. Sister Michelle, Ecclesiastes 4, 9 to 10. Ecclesiastes 4, 9 hanggang 10. Sister Nobi, Proverbs 9, verse 10. Sister Grace, Psalm 119, verse 97 to 100. Yan yung magandang devotion. Sige. Ecclesiastes muna. Ano ba yung mga wise people? Ayan. Ang mga ngaral, chapter 4, verse 9 to 10. Sabi dito, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may itayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Amen. So maganda po talaga may kasama tayo. When Jesus sent the disciples, He sent them 2 by 2. Diba? By twos talaga. Para kung nanghihina yung isa, mapapalakas siya.
So, napakahalaga po nung association. Pero syempre, with the wise people. So, ano ba yung mga characteristic po ng wise people na dapat nating samahan? Proverbs 9 verse 10. Sige, basahin natin ha. Kayo magbigay ng characteristic. Nandiyan na yung sagot. Amen. Amen. Ang sabi po dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Amen. So, anong characteristic ng wise person dyan? The fear of Nawala. Ano? Nawala si Snowbee? the fear of the Lord. Amen. Yan. So, ang samahan natin, ako po ba nawawala si Snowbee? Si Snowy Si po, Snowy. Pastor. Si Snowbee. So, ang susi dyan, kailangan mo yung tao may takot sa Diyos to. Fear of the Lord. May takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Diba talagang ino-honor niya si Lord sa kanyang buhay? Characteristic of wise person. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. O pangalawa, Sister Grace, Psalm 119. Sister Michelle, Proverbs 12:1. Mga awit 119 verse 97 to 100. Sabi, ang pag-ibig sa kautusan ni Yahweh. 97, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. 99, sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit. Pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Amen, Pastor. 100. 100, wait lang. 100. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda. Pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Yan. Amen. So anong tawag dito, characteristic ng isang taong may karunungan, sis? Yung utos po ni Lord kanyang sinusunod, iniibig. Yeah. Sobrang niyang mahal yung word of God. Apo, araw-araw, maghapon. Maghapon no? Maghapon, tuwina. Sinasabi niya yan Ang taong may karunungan, ang taong marunong, unang-una, number 1, may takot sa Diyos. Pangalawa, nagmamahal sa salita ng Diyos. Lover of God's Word. Proverbs 12 verse 1. Salamat, Sis Grace. Thank you, Lord po. Ayan, sabi dito, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Amen. So, anong taong may karunungan? May pangunawa at tumatanggap ng payo. Oh, very good. Nag-a-accept ng correction, no? Pag ayaw mag-accept ng correction, hangal yun. Kasi kala niya, tama siya lagi. Kala niya, alam niya lahat. So kung may tao na ayaw tumanggap ng correction na to, hangal ang tao na yun. Hindi mo dapat samahan yung kapatid. Iwasan mo yung mga ganong klaseng tao. Sister Noemi, Proverbs 17 verse 27. Tita Ami, James 3 verse 17. And Mami Ading, Proverbs 11 verse 2. Ang gaganda Thank you, Lord. Binibigyan tayo ng listahan. Sige. Proverbs 17. Sorry. Proverbs 17, ano po? 27 po. 27. Proverbs 17:27. 17:27. Sabi dito, ang taong marunong ay nakakaunawa at ay maingat magsalita at hindi padalos-dalos.
kahit ang mangmang ay parang marunong at nakakaunawa kahit tahimik. Amen. So ano daw yung taong may karunungan, sis? Siya ano? Nakaunawa. Oh, dun sa verse, ano yung karakteristik ng taong may karunungan? Maingat siyang magsalita. Hindi pa Thank you. dalos-dalos. Exactly. Bago niyang sabihin yung sasabihin niya, bago lumabas yung mga salita, pinag-iisipan niya muna. Amen. Makakasakit ba ako? Magbibiro ako eh. Baka ma-open tong aking bibiruin. Para sa akin, biro lang yun, pero nakakasakit sa iba. Kinig po tayo. Baka minsan hindi tayo nagiging maingat sa ating mga salita, nakakasakit tayo. Ang wisdom, bago mo sabihin, bago lumabas sa bibig natin, ang taong may karunungan, careful with their words, controlling their tongue. James 3 verse 17. Santiago chapter 3 verse 17. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, mataganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yan. Thank you, Lord. Ano po tita, yung taong may karunungan na galing sa langit? Mapayapa, maamo, Opo, maamo. mapagbigay, at puno ng awa. Amen. So hindi nakikipag-away agad, no? Payapa. That person always seeks peace. Amen. Ang wisdom na galing kay Lord ay hinahanap niya lagi yung kapayapaan. Hindi Kahit nagtatangi. malinis ang kanyang puso, may kapayapaan. So, iwasan niyo yung mga tao na laging nakikipag-away. Laging papatulan yung mga, ewan ko ba? Alala ko yung tawag ng kapatid natin yan, patola. Di ba? Mga maliliit na bagay, papalakihin. Walang kapayapaan yan. Proverbs 11 verse 2. Sabi dito, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Thank you, Lord. Hindi no, mami, no? Ano po yung ano ba yung taong may karunungan galing sa Lord? Ang may karunungan ay mga taong humble, mapagpakumbaba, mababang loob. Thank you. Hindi palalo, hindi nagmamalaki, hindi mayabang. That's wisdom, humility. Makaganda po, no? Sister Cheng, Proverbs 10 verse 4. Proverbs 10 verse 4. Sister Michelle, Proverbs 14 verse 15. So, ano yung taong may karunungan na bine-bless ni Lord? Oo, o kaya masipag, di ba? Masinop, masipag. So, iwasan natin yung mga taong tamad. Masipag. Pinagpapala ni Lord yan. Proverbs 14:15. Diligent people yun. Sige pa. Ayan, sabi dito, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang napakinggan. Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Amen. Yan. So ano yung may karunungan galing kay Lord? Sinisiyasat ng muna lahat, Pastor. Sinusunod. Naniniwala pa siya agad? Hindi. Pag may nagkwento sa kanya, papaniwalaan niya agad? Hindi, Pastor. May mga tao ganyan eh, di ba? Pag kinuwentuhan mo, ay oo, talaga, ganun siya. Ay naku, angal yun.
Hindi mo pa nga naintindihan yung buong storya eh. Kailangan nag-i-investigate ka eh. Mag-iisip ka muna. Teka, totoo ba itong sinasabi na to? Siyempre, lahat ng taong nagkukwento, bida sila sa istorya nila. Kaya kapag may mga kwento tayong naririnig ka ba, kung may karunungan ka, teka, aalamin ko kung totoo yung sinasabi mo. Hindi agad ako maniniwala, Titingnan ko muna yung kabilang panig. Ito yung mga taong dapat nating samahan, hindi yung basta-basta naniniwala agad. At syempre, ulitin ko, those who fear God, lover of God's word, those who accept correction, those who careful with their words, controlling their tongue, those people who seek peace, yung people who are humble, diligent, they think before they act. Ito yung mga tao makikita mo may karunungan. Sa mga sinabi, binasa po natin na ito, ilan po ang ating check dyan? May wisdom ba tayo kay Lord? Nakita ba natin yung wisdom ni Lord sa atin? Ilan yung check dyan? 8 yan 8 yan. Ano kaya score natin, no? I pray, no? Na yan ang ating pamumuhay. Sapagkat mahirap po na tayo as leaders ay namumuhay ng may pagiging hangal. Ano ba yung mga taong hangal? Ito na. Tingnan natin. Halos kabaliktaran lang yan, mga kapatid. Sige. Sister Grace, pakibasa. Proverbs 1:7. Proverbs 1:7. Sister Noemi, Proverbs 15:5. Sis Nobi, Proverbs 18:2. Sister Cheng, Proverbs 12:15. Sister Michelle, Proverbs 14:9. Tita Ami, Proverbs 29:11. Kung may Jeremiah 29:11, may Proverbs 29:11, kabaliktaran. Sige, pakibasa po. Proverbs 1:7 muna. Kawikaan chapter 1 verse 7. Sabi po dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Amen. Aray, ano yun? Anong ibig sabihin? Pag mangmang ka, ang sabi sis? Walang halaga, pastor, kasi nga pasaway. Oo nga, hindi niya, pag may naririnig siyang word of God, nire-reject niya yun. A fool reject God's word. God's instructions. May mga kilala ba kayong ganun? Alam niya na yung gagawin niya. Sinabi na ng Lord yung gagawin niya. Lagi niyang naririnig yung gagawin niya, pero ayaw niya pa rin. That's not being wise. That's a fool. Proverbs 15:5. Proverbs 15:5, sabi, hindi pinapansin ng taong hangal ang pagtutuwid ng kanyang ama. Ngunit ang taong marunong ay sumusunod sa mga paalala sa kanya. Ano yung taong hangal, sis? Hindi sumusunod sa advice. Ayaw niya ng correction, no? Alam niya lahat. Pag hindi nakikinig, nako, talagang, bahala ka. Ayaw mo, Ikaw yan. Despise correction. Proverbs 18 verse 2. Amen. Ang sabi po dito, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya ipakita ang siya ay may alam. Amen. Anong kamangmangan dyan? Wala, sis? Walang saysay sa lahat. Ang mangmang, walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Gusto niya lagi siya yung may alam. Sino yan? Paano natin mapapa yan sa context natin? Nagpe-pretend na alam niya ang lahat ng bagay. Pero ang totoo, hindi niya talaga alam. Mga mga actors and actresses, hypocrites,
Proverbs 12 verse 15. Yun. So ano yung kamangmangan, sis? Sige, salamat. Salamat, sis. Proverbs 14:9. May reader ba dyan? Ayan, Proverbs 14:9. Ayan, sabi dito, kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Amen. Oo. So ano ibig sabihin? Minamak yung ng mga hangal yung handog na pambayad sa kasalanan. Ngunit tinatamasa ng matuwid ang mabuting kalooban. Amen. Proverbs, ito maganda, 29:11. Tandaan niya na, Proverbs 29:11. Ayan. Kawikaan 29 verse 11. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. Amen. Tita, ang taong mangmang, Walang pakundangan, yung padalos-dalos siya, Pastor. biglang nagagalit, no, sasabog. Tama? Walang control. Hindi niya kaya pigilan yun. Yung galit niya. Diba? Mangmang yun. Kaya makikita niyo yan eh. Iwasan natin yan, mga kapatid. Ha? So sa buhay po natin, no, ano pong magiging dulot nito? Kapag tayo ay nakikisama sa mga taong mangmang, unang-una, syempre, yung spiritual life natin maaapektuhan. Pangalawa, magkakaroon ka ng compromise. Syempre, sinasamahan ko to eh. Talagang magiging ganun na rin tayo. Sunod niya, masisira na yung testimony natin. And syempre, pag sira na yung testimony natin, apektado yung ating leadership. Yung failures ng isang leader ay hindi lamang dahil sa abilidad, kundi they are also associating themselves with the wrong people. Kaya I hope and I pray, no, nakita po natin, na-evaluate natin ang ating friendships, association. Kasi totoo, kung sino talaga yung sinasamahan mo, magiging katulad mo rin sila. Kapag tayo ay sumama sa marunong, magiging marunong din tayo. Kapag ang isang tao ay sumama sa mga hangal, mapapahamak siya. Pinagpapala ng Diyos ang may karunungan. Kaya sumama tayo sa mga taong may karunungan. Higit sa lahat, tayo'y maging halimbawa ng isang taong may karunungan. Amen. Manalangin tayo, Panginoong Diyos, salamat po.